Kaya, nako, sabi ko sa inyo mga kababayan. Eto pa, mga kababayan. Oh, ito ang pinaka ano natin ngayon, topic. Ngayon ninyo sabihin, mga DDS na wala talagang anomalya sa DepEd. Kasi nawala ito eh. 'Di ba? Nawala ito, mga kababayan. Ito ipapakita ko sa inyo, sa totoo lang mga kababayan, masakit mang isipin pero panoorin ninyo ito ha. Wait lang. Hindi actually ano to balita ito eh. Na ano ko ito sa isang article na kung saan ay eto mga kababayan. Ito bubuksan natin. Ayan. Philippine Star, malaki po ito ha. Philippine Star. Balita. Screenshot nyo. Para hindi tayo sabihang fake news. Nakasaad dito sa balita ng Philippine Star. Some 12.2 billion worth of questionable transactions in the Department of Education or DepEd flagged by the Commission on Audit or COA but remain unresolved could also be used as evidence in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte and administration, lawmakers said on Tuesday. Ngayon mga kababayan, saan napunta ang 12.2 billion na pera ng DepEd? Saan napunta ang 12.2 billion na pera ng DepEd na unresolved? Di ba? Unresolved. Mga kababayan, saan kaya dinala yung 12.2 billion na to? Hindi naman po pwede na sabihin natin na pinatato. Hindi rin natin sabihin ginamit panood ng concert sa Germany. Kasi, grabe naman billion. The 12.2 billion disallowed DepEd fund eyed as evidence versus BP. Di ba? Baka alam ng DDS ang sagot. Tulungan nyo na si Sara. Nako, sabi ko nga sa inyo, ngayon sasabihin na naman nila ito. Panoorin mo sa COA. COA na nga mismo nagsabi, unresolved pa nga eh. Unresolved mula sa COA kung saan napunta ang 12.2 billion ng pera ng DepEd na napakaraming transaksyon na hindi mapaliwanag. Tapos sasabihin na naman to ng mga DDS, tignan mo sa COA kung saan napunta. COA na po ito galing. Sa COA na po ito galing. Philippine Star News. COA na po ito galing. Diyos mio marimar mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, Republic of Mindanao, Province of China, ang Davao. Si Kanat account. Tapos magagalit pag tanungin. Tapos sasabihin ng mga DDS, ganito, ganun, ganyan, ganyan. Ngayon, wag kayong, alam nyo Mr. Chair, wag kayong magalit kung merong doubt ang Pilipino at kaming mga tao kasi questionable ito eh. Hindi naman po pwede, Mr. Chair, na manghula lang kami. Dapat sagutin. Diba? Kasi mahirap yung ganito eh, na scenario eh. Yung ganitong sitwasyon, Mr. Chair. Kaya wag po kayong magalit, mga DDS. Oy, Shona Alva, maraming salamat sa iyong super chat. Thank you so much po sa iyo, ma'am. And kay Riri N ng Japan, maraming salamat po. Kaya sa totoo lang, mga DDS, wag po kayong magalit. Kung makapag-react kami ng mga
antay sa idol ninyo kung saan dinala ang pera, paano ginamit ang pera. Kasi, balita to eh. Hindi naman sinagot. 'Di ba? Hindi naman nasabi. So kami, Mr. Chair, she may not, or she cannot, she will not. Gurgur. 'Di ba? Kami, sa totoo lang, Mr. Chair, hindi po talaga namin kaya ang putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Naalala mo pa ba na pinadalan mo ako ng sobre na may sulat DepEd? Huwag po kayong mag-alala, ma'am. May nakausap na po akong killer na kapag pinatay ako, patayin niya si Bongbong Marcos, si Lisa Aranita Marcos, at si Martin Romualdez. Not joke. Not joke. Diba? Kahit ako, nalilito ako kung anong sasabihin ko, Mr. Chair. Alam nga naman, sasabihin ko ito, Your Honor, hindi ko po maaalala. Kasi meron pong 600 na mga Taiwanese and Chinese national pinatakas po sa Clark Airport, Your Honor. Basta, kada umaga po, Your Honor, nagtitimpla lang po ako ng kape. Kasi pag wala pong kape, hindi po buo yung araw ko, Mr. Chair. At alam nyo naman na everyday dito sa aming farm, sa tulong ni Teacher Rovelyn, alam nyo, pag idugtong-dugtong nyo yung kwento, mga putang ina. Oo, ginawa nilang bobo ang Pilipino. Buti na lang hindi ako. Yeah. Buti hindi ako kasali dun. Simula kay Alice Go, puro pagsisinungaling. Classmate na nagsabi na kaklase niya. Tapos, mismong kasamahan niya na mga spy, binulgar na siya. Your Honor, wala po akong maaalala, Your Honor. Kasi actually, habang nag-aral po ako sa farm lang po kasi ako lumaki. At ang teacher ko po si Teacher Rovelyn. Tapos nung in-interview yung mga staff ni Sara, si Gina Acosta, si Sulaika Lopez, ganun din nangyari, Your Honor. Hindi ko po maaalala. Tapos sabay na hospital. Diba? Mama Rinue, may glove shoutout po. Anuena pala. Alam nyo, Your Honor, dito, kada gising po namin sa umaga sa farm, puro na hospital. Kaya nga mamarinoe na eh. Maniwala sana ako nung una si Sulaika Lopez na hospital kasi may sakit. Ang problema, yung pangalawang in-interview si Gina Acosta, na hospital rin. Pagkasunod yung lalaki naman interview, ganun rin. So ano yun, lahat ng staff ni Sara may sakit? Bakit tumanggap ang gobyerno ng worker na may mga sakit? Di ba bago pag nag-apply tayo sa work, ang sabihin agad, you are fit to work? Tapos, in-interview ka lang ng ilang salita lang, na-hospital ka, natakik ang kabag. Malamig ba dyan sa Congress? Bakit pinag-aatake ng kabag yung mga staff ni Sara? Diba? Ito lang mga kababayan na ginawa nilang bobo ang mga Pilipino. Pero sorry, hindi ako kasali doon. Lang, nagkasakit ka. Ano ba yun? Nagkasakit ka sa kasinungalingan? Or nagkasakit ka dahil sa nervyos? Kasi makukontempt ka eh. Lahat sila may sakit kasi mana sila kaysa. Di ba? Si Kibbs may sakit din. Para naman yan hospital arrest. Alam mo, sa totoo lang, ganyan naman ang ginagawa ng mga politician kapag nakakasuhan. Either magkaroon ng bracket sa liig at uupo sa pambansang upuan, na which is tinatawag nating wheelchair. Tignan nyo. Pag si Sara na kulong, aatakihin ng kabag yan, upo sa wheelchair, may bracket ang liig. Kung hindi sa liig, dito sa braso. Si Digong, ganun din ang sasabihin yan. Pag uhulihin niya ng ICC at marilis ang warrant, sasabihin na naman yan, Mr. Chair, I declared myself na may cancer ako. Tapos upo sa pambansang upuan, wheelchair.